At kaugnay pa rin sa postponement ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget at iba pang mga issue, kausapin natin sa Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yeah, magandang umaga at magandang umaga rin sa ating lahat. Opo, komento niyo po sa paghingi ng paumanhin ni Secretary Vince Dizon sa Senado kaugnay sa budget ng kanyang tanggapan. Well, in all his humility, maganda yung merong communication na ganyan kasi talagang alam namin na ang pagkakamali hindi nanggaling sa Senado. So, resolve na yung issue, pag-uusapan na lang yung mga numero, ilan ba yung i-restore at ano yung justification. At yung aming nilagay na safeguards, yung bawal yung pamumulitika, walang guarantee letters at lahat. Sa MAIP yun. Doon sa Farm to Market, sa DPWH, ganun din. Dapat talaga malinaw, may grid coordinates at lahat. Ang isa pang major issue na dapat din namin i-resolve, niraise lang ito ni Senator Kiko Pangilinan bilang chairman ng Committee on Agriculture na member din ng panel. Yung Farm to Market roads, mayroon ding issue kasi napalitan. Yung in-approve namin on third reading para sa Farm to Market roads, at least 5 billion, sabi niya, ang napalitan at walang description. Hindi namin pwedeng ialaw yun. Kailangan ayusin yun ng ahensya at i-take up sa magkabilang panel. Natukoy ba kung sino po ang nagpalit nito? Yung ahensya. Kasi di ba yung Farm to Market routes, pinaubayan natin sa Department of Agriculture. Ngayon, nakita lang ni Senator Pangilinan na yung listahan namin as approved doon sa aming third reading na iba. Tapos ang naipalit, nawala na ng proper description. Walang grid coordinates. Yun ang kino-question ngayon. Sana ma-resolve din yun. Otherwise, magigipit sa oras, baka mauwi tayo sa reenacted budget. Opo. May paliwanag na po ba yung ahensya tungkol dito at magiging dahilan ba ito na maantala ulit yung BICAM ngayong araw? Sa ngayon, wala pa. Naghihintay pa rin ng paliwanag si Senator Kiko at saka si Senator Sherwin Gatchalian tungkol dito. Sa akin, ang position ko, and I made it very clear kahapon sa aming majority caucus, ang bottom line, kailangan talaga maayos itong aming budget. Mas maganda na yung reenacted budget kaysa doon sa yung corruption driven o kaya graft-ridden na ating national budget na naipasa nga on time pero vulnerable naman sa pagsasamantala. So kung mag-reenact tayo, maski buong buwan ng Enero o at the most, maski buong first quarter, mas gugustuhin pa namin yon. And I think my colleagues share the same sentiment. May posibilidad ho ba na mag-reenact ng budget para sa susunod na taon? Kapag kinapos sa oras, kasi kung hindi kaya ipaliwanag at hindi makorek ng DA, yung kanilang pinalitan na at least 5 billion pesos worth of farm to market roads, baka gahulin sa oras. Yung sa DPWH, nearing resolution yon. Pag-uusapan na lamang doon yung pag-justify kung nararapat ba na yung 45 billion or most of it i-restore. Kasi yun ang aming napagkasunduan doon sa aming third reading. At kailangan walang bagong items na papasok. Otherwise, ma-open yung floodgates doon na naman sa insertion na hindi namin papayagan din. Bukod po sa farm to market roads, meron pa kayang iba pang items na posibleng makaantala ulit kapag ka na-discover, Senator? Yung maitip, yun, kailangan ayusin din. Nagbabalangkas kami ng special provision. Ako nga, meron akong amendment to sa kinraft na special provision ni Senator Gatchalian. Dadagdagan ko yung safeguards, na kailangan na talagang unang-una, nagkasundo-sundo na kami, walang guarantee letter na papasok. Ipaubayan natin, kailan masubsum ito doon sa Universal Healthcare Program in compliance doon sa Universal Healthcare Act. Yung PhilHealth, ipaubayan rin sa kanila at kailangan, maski yung mga, ang aming usapan kasi kahapon, bigyan ng priority yung mga nakalista na sa 4Ps, yung naka-enroll. Kasi yun, vetted na yun kung sino-sino pa yung ating pinagbibigyan para malibre sa ospital. Samantalang yung 4Ps, guaranteed na talaga mga indigent yun, nangangailangan ng tulong para mag-zero billing. Pakiusap po ng mga kongresista kahapon kung may mga ganito pa pong discussion daw, dapat talakayan na lang ito sa BICAM at huwag nang ipagpaliban. Ano pong reaction roon, Senator? Ganon na nga mangyayari. Magre-resume sila, I think, today. At kung hanggang kailan nila matapos,
At ang kailangan maiwasan din yung nagsususpend tapos nag-huddle. So hindi na yung transparent. Ang maganda talaga, maski mag-suspend, at least yung pinag-usapan nila behind the camera or cameras, i-divulge din nila. Ito yung napag-usapan namin during suspension, pero ginagawa namin on record at naka-live stream yung aming pinag-usapan kanina para mas maliwanag. Kasi ito rin isang puna ng mga kababayan natin eh. Oo nga, live stream, pero pag nag-suspend, hindi naman naririnig na yung pinag-uusapan. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Yun na nga po, kapag nakasuspend, so ang recommendation po ay wag nang mag-suspend as much as possible at pag-usapan in open lahat ng kailangang i-discuss sa BICAM. Pwede mag-suspend, hindi may iwasan yun eh. Kasi pagka masyadong contentious, alam mo, may tendency pagka nasa harap ng camera, medyo humahaba yung diskusyon. Samantalang pwedeng i-resolve yan behind the camera, so to speak, or hindi sa harap ng camera para maiwasan yung, hindi rin natin maiwasan, mayroong mga grandstanding din eh. Pero kapag nag-suspend at yung napag-usapan during suspension sa huddle, i-divulge nila pag nag-resume na yung session ng bicameral conference. Okay. Overall po, satisfied na po ba kayo sa mga safeguards para sa 2026 budget? Ako, at the end of the day, natutuwa ako dahil I'm no longer in my lonesome and lonely crusade under the 20th Congress at saka under the leadership of Senate President Soto. Kasi yung mga nakaraang kongreso, ang feeling ko talaga nag-iisa ako doon sa pagre-reforma ng national budget. Pero ngayon, naiba yung landscape at nagpapasalamat ako. Ang laki ng utang na loob ko rin kay Senator Sherwin at saka yung mga kasama namin sa 20th Congress, at least sa Senado, talagang pinaglalaban nila na ma-reforma natin itong national budget. It's about time kasi ito na yung opportune time eh. Wala na ibang panahon na kung saan namulat yung mga kababayan natin, naglabas ng galit at lahat. Wag na natin palampasin yon. Opportunity na ito, wag na nating i-miss o i-lose yung opportunity na ito. Yung posibilidad po ng reenacted budget, ang sabi kasi ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon, target pa rin nilang matapos yung BICAM meeting by Wednesday. At kung hindi naman, ay kahit daw weekend ulit, magtatrabaho ulit sila para by December 22 ay maratify na ng dalawang kapulungan itong budget. Yun din ang kanyang sentimento. Maliwanag yun kahapon. Kaya lang, nalulungkot siya dahil may mga bagong issues na lumabas. For resolution na yung sa DPWH, mariresolve na rin yan namin yung sa MAITIP, tapos yung sa farm to market roads na lang ang naiiwanan na hindi pa nakaklarify. Okay. Ngayon, kung maklarify nila yon at makorek nila na lahat may grid coordinates at saka identified ng ahensya. Kasi kung hindi alam ng ahensya, tinatanong ni na Senator Kiko yung ahensya, mukhang hindi nila alam. So saan ang galing yung mga bagong items? Kalokohan na naman yan. Okay. Parang umiiwas sa flood control, meron na namang ibang na-circumvent na naman, iba namang items o ibang proyekto naman yung pwedeng pagkakitaan. Okay, well, abangan po natin yung tugon dito ng ahensya. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Si Senator Ping Lacson.